umatake na naman ang ISIS sa bansa, mga kakotsero. Ibang usapan to, hindi magandang kaganapan to nangyari kahapon dito sa ating bansa. Pero, hay nako. Puntahan natin yung balita, mga kakotsero. Ito po yung nangyari kahapon. At least 4 dead, 45 hurt in explosion during mass in Marawi. So kahapon po habang nagmimisa ang ilan mga deboto sa isang gymnasium sa Mindanao State University, may nagpasabog daw ng granada. So at least 4 people were killed while some 45 others were hurt as an explosion ripped through a gym in the state-run Mindanao State University in Marawi City during a mass on Sunday morning, December 3. At na-report po ito na mayroon 3. Okay, nung 11:15 AM. Pero may mga updates na yan, parang 11 na yata. 11 na yata yung confirmed na binawian ng buhay dito sa insidente na to. Yun yung latest reports, no? Pero ito nga yung balita nung nauna pa. 4 daw yung well, ito yung sinabi kahapon, 4. Pangatlong update na to, sabi ni Rappler. Okay, December 3, 9:18, third update na raw to, sabi. But anyway, masses on this day held special significance for Catholics because it was the first Sunday of Advent, the start of the traditional 4-week preparation for Christmas. So yun po yung nangyari. Although may mga nakita na tayong pictures no mga kotsero, hindi po natin ipapakita dito bilang respeto sa mga naging biktima at sa kanilang mga pamilya. Siyempre marami pang sugatan at parang ayoko yata i-perpetuate sa aking plataforma yung sakuna na kanilang pinagdaanan. Pero naglabas na po ng statement ang ating Pangulo dito. Sinabi po ng ating Pangulo na dadali niya bibigyan niya ng hustisya itong nangyari na to sa mga itong terrorist attack na to. President Ferdinand Marcos Jr. promised to bring perpetrators of the Mindanao State University bombing to justice. Yan po ang sinabi niya. The chief executive condemned the violent act from foreign terrorists and such extremists are enemies of society. So dito pa lang po sa mga naunang sinabi ni Presidente na sinabi na po niya na foreign terrorists ang may gawa nito, ang nagplano nito. So identified na nila umpisa pa lang. And we will bring the perpetrators of this ruthless act to justice. Yan ang kanyang sinabi kahapon. I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous act perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. Mamaya magko-comment ako tungkol dito kasi may mga naririnig-rinig akong balita in certain circles about dito na paano magiging foreign terrorist, granada daw ang ginamit, etc. etc. What have you. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Ito naman sinabi ni VP Sara kahapon din, naglabas na rin siya ng kanyang sariling statement. VP Sara Duterte on Sunday urged vigilance to thwart a possible further attack on civilians as she condemned the explosion that hit a university gymnasium in Marawi, Lanao del Sur, that killed at least 4 people. So naikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng MSU sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. So, at least yung ating dalawang leaders nagkakasundo dito sa ganap na to, no? Ito pala, sorry. At least nagkakasundo sila dito. Iisa ang kanilang tono. Pero mga kotsero, hindi pa rin po inilalabas or tinatanggal yung posibilidad na mayroong anggulo ng paghihiganti raw dito sa mga ganap. Ano yung sinasabi ko na yan? Panoorin natin itong balita ng News 5. Higanti ang ugat ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga. May mga leader raw kasi ng ilang teroristang grupo na napatay kamakailan ng militar.
Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, paano tinututukan ng gobyerno ito nga nangyaring insidente sa Marawi kanina? Jess, bago yan, retaliatory attack o paghihiganti nga ang isa sa anggulong tinitignan sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi kaninang umaga. May matibay umanong indikasyon na may mga dayuhan na kasabwat sa tinatawag ng Defense Department na terroristic activity. Naritong report. Hindi lang Grabe. nanakot ang dahilan ng pambobomba sa Mindanao State University Buti binlear nyo. kaninang umaga. Kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang tatanungin, paghihiganti raw ang nasa likod nito. Paliwanag ni Bronner na patay sa sunod-sunod na operasyon ng AFP kamakailan ang matataas na lider ng ilang teroristang grupo. Nitong Biyernes, 11 ang napatay na miyembro ng Dawla Islamiyya Group sa Maguindanao. Maute yan. Kabilang dyan ang bagong emir o leader na si Abdullah Sapal. Kahapon, napatay rin ang mga militar ang Abu Sayyaf leader na si Mudzimar Sawadjan alias Mundi sa Basilan. Si Mundi ang tinuturong mastermind sa pambobomba sa Jolo Cathedral noong 2020. Hulo bombing. Tuloy ang operasyon ng AFP hanggang kaninang umaga sa Piagapo, Lanao del Sur. And as a result of this operation, this led to the death of D.I. Maute sub-leader Alandoni Bacalaya Luxadato alias Lando, and the capture of a certain Saadja Dato Angni or alias Lando also, no? Group leader. Aminado ang AFP na bagamat humina na ang puwersa ng grupong Maute matapos ang Marawi Siege noong 2017, may kakayahan pa rin ang grupo na umatake. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman sinigundahan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na may banyagang grupong sangkot sa pambobomba sa Marawi. Kanina, sinabi ng Pangulo na mga dayuhang teroristang nasa likod ng pag-atake sa MSU. Mariin din niyang kinundina ang pambobomba. Si Vice President Sara Duterte naman nagpahayag din ng pagkondena sa pambobomba at nakiramay sa mga biktima. Nananawagan din siya na mag-ingat at maging mahinahon kasabay ng pag-usad ng investigasyon sa pag-atake. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Para naman kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., hindi makatao ang pambobomba sa MSU, lalo't isinabay pa ito sa pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace. Nagpaabot din ng pakikiramay ang US Embassy sa Pilipinas sa mga biktima ng Marawi bombing. Sa ngayon, gumugulong pa ang investigasyon sa pambobomba. Ayon sa AFP, may pagkakapareho ang pagsabog sa Marawi kanina kumpara sa Jolo bombings. Jolo bombing. Nakataas ang red alert status ng PNP at AFP sa Mindanao habang naka-heightened alert naman sa Metro Manila. Grabe naman. Sa joint press conference kanina ng DND, AFP at PNP, hindi pa masabi ng mga opisyal kung bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Marawi sa mga susunod na araw. Pero ang sigurado ay magsasagawa ng command conference ang AFP at PNP sa Marawi City bukas. Samantala, ngayong papalapit naman ang Pasko, may panawagan si Defense Secretary Gibo Chodoro sa publiko, lalo na dito sa Metro Manila, na manatiling kalmado, mahinahon at alerto sa kabilangan ng pagsabog sa lungsod ng Marawi. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo, Gio Robles. Yun mga kotsero, no, medyo hindi maganda to. Although nagsalita na nga si Defense Secretary Gibo Chodoro tungkol dyan, no, na meron talagang mariing indikasyon na may foreign element dito sa pag-atake sa sa MSU. At napag-alaman na po mga kotsero, meron na pong umako dito sa pag-atake na to, ISIS. Inako na po ng ISIS yung ganap na to mga kotsero.
So, kung kasi si Maute Group kasama sa ISIS yan eh. So, they're claiming sila na ang umaako nito mga kotsero. ISIS na yan. The Islamic State claimed responsibility Sunday for an explosion in the southern Philippines that killed at least 4 people. An attack President Ferdinand Marcos Jr. had blamed on foreign terrorists. So tama pala si Presidente no, nung sinabi niya to. The blast targeted a Catholic mass inside a gymnasium in Mindanao State University in majority Muslim city of Marawi, some 500 miles south of the capital of Manila. More than 40 others were wounded in the explosion, the Philippine Star newspaper reported. In-announce daw yan ng ISIS sa kanilang Telegram. The Islamic State announced on Telegram that its members detonated the device that caused the explosion. The extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. Yun ang sinabi. So, alam naman natin, no, mga kotsero, na si ISIS, si Maute Group. Si Maute Group ay pinopondohan ng ISIS. Kasama po sila sa ISIS group. So, tama po si President Bongbong Marcos na mayroong foreign element dito. Kaya, meron nung nakikita mga post actually na nagsasabi na namumuliti ka lang daw si President Bongbong Marcos dahil sinama daw niya ang salitang foreign elements. Para daw magkakaroon ng foreign element, granada daw yung ginamit. Sabi. Paano namang yung foreign elements ba? Walang granada? If anyone, kung meron mang namumuliti ka dito, yung mga ginagamit itong insidente na to para punahin ang gobyerno. Do you think the government wants this? Sa mga naniniwala na ito ay pamumulitika ni President Bongbong Marcos yung kanyang statement? Do you think the government wants this? Ano mapapala ng gobyerno kapag sila pag tinago nila yung impormasyon tungkol dyan? And this is very out in public. Meron pa ako nakikita mga post ang sabi, tao dito. Ito na, bumabalik na naman daw ang gulo sa Pilipinas, ang sabi. My goodness. Isa-isahin lang natin Paano babalik ang isang bagay na hindi naman nawala? Nawala ba ang Maute Group? Nawala ba ang ISIS? Hindi. In fact, 2016 mga kotsero, yan po ang yung unang panahon or relatively one of the first times na nagkaroon ng pangbobomba dito sa ating bansa. Ito sa Davao pa to. Sa lugar pa to ni former President Digong. At least 14 killed as blast rocks night market in Davao City. So, nag-uumpisa pa lang ang administrasyon ni Digong neto, September 3, 2016. Ano sumunod? 13 Marines killed as fighting rages in Marawi City. Ito, Marawi Siege na to. 2017. Actually, May 2017 nag-umpisa yan. Kasi 2 weeks nang 2 weeks na ron tumatakbo yung yung Marawi Siege during this time. More than 2 weeks na raw, sabi ni Al Jazeera. Ayan. 13 Marines killed as fighting rages in Marawi City. US confirms it is assisting Philippine Army in besieged Marawi where fighting broke out more than 2 weeks ago. Panahon ni Digong to. 2017 to Yan Diba? Pasok na pasok sa panahon ni Digong yan. O isa pang pasok na pasok sa panahon ni Digong. At least 23 dead in Holo Cathedral bombing. January 27, 2019. Wag natin ito dalhin sa level ng ganito mga kotsero. Wag natin, sa mga gustong pumuna kay President Bongbong Marcos, sana po wag natin gamitin itong mga ganito.
Yung actual na trahedya ang wag nating gamitin laban sa kanya. Siguro kung hindi umakto ang gobyerno, yan, daan natin sitahin. Kung ipinagwalang bahala lang ni Presidente yan, sinabi niya na, hindi, wala yan. Ganun. Yun, doon natin sitahin ng administrasyon. Pag sinabi ng Presidente na hindi, maliit na bagay, yun, doon natin sitahin ng gobyerno. Parang ginawa ni Pinoy nung sa 44. Huwag natin punahin ang administrasyon sa bagay na hindi naman niya kontrolado. Hindi niya kontrolado yung bagyo, hindi niya kontrolado ang terrorist activities, hindi niya kontrolado ang kung ano-ano man. O baka may magsabi dyan, sabihin hindi niya kontrolado yung terrorist activities, meron naman siyang AFP. O di ibig sabihin, pumalya ang intelligence ng AFP? Sabi nga ng AFP, baka nga raw paghihiganti ito eh. Di ba? Sabi? Saan yun? Ayan, no? Baka raw paghihiganti ito, sabi ni General Browner. Kasi nga, ginagawa nila yung trabaho nila. 11 ang namatay sa grupo ng Maute. Kasama pa yung Abu Sayyaf. So dahil ginagawa na yung trabaho nila, gumanti daw itong mga teroristang grupo. Alam nyo mga kotsero, madali lang naman akong kausap. Just make it make sense. Kung pupuna tayo, make it make sense. Practical lang naman tayong lahat eh. Diba? Pero sana, wag natin gamitin itong trahedya na to para punahin ang gobyerno. Diba? Nagkaroon ng gulo, so nagkaroon ng pasabog, so kasalanan ng gobyerno to, ganyan. No, it's not. Magiging kasalanan ng gobyerno to kung hindi sila gagalaw. Kung hindi nila hahanapin ng teroristang grupo na yan. Kung hindi nila haharapin itong ISIS na nag-claim dito sa trahedya, dito sa kawalangyaan na to. Doon magiging doon magkakaroon ng doon sige, i-bash natin ang administrasyon kung hindi sila gagalaw. But then again, mga kotsero, all crimes naman is a result of what? Criminal intent and opportunity. Nagkaroon ng pagkakataon at may intensyon gumawa ng krimen, kaya ginawa. Hindi naman natin makokontrol yung intent eh. Hindi rin natin makokontrol yung opportunity. So mga kotsero, samahan na, dapat ang ginagawa natin ay samahan ng administrasyon sa pagkondena nito. At suportahan natin yung administrasyon sa pagtawag nito sa hustisya. Dahil may mga totoong biktima, mga kotsero, 4 ang patay. Mahigit 40 ang nasaktan. May mga totoong biktima dito. At sana po wag natin gamitin ito pang politika. Dahil ang mga pumupuna ngayon sa administrasyon, habang nagagawa nila ang kanilang investigasyon dito, yun ang namumulitika, hindi ang presidente. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito, mga kakotsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, guys. Bye everyone, and see you next time. Bye!